Wellman TV. Jeric Agosta. Kabanata 821. Sa takip silim, isang pahilig na sinag ng liwanag ng paglubog ng araw ang bumagsak sa Sonsbury's Dragon Sect, isang istrukturang tulad ng kastilyo na may solemna at walang buhay na hitsura. Ang malakastilyong gusaling ito ay talagang piitan ng dating Phoenix Sect. Sa itaas ng pasukan nito ay nakasabit ang isang plaque na may salitang pulang dugo na dungeon. Sa katunayan, ito ang lokasyon ng piitan ng dating Phoenix Sect. Ang nagbabantay sa pasukan sa magkabilang panig ay 4 na martialists na may hawak na espada, na dating miyembro ng Phoenix Sect. Gayunpaman, ngayon ay nakakulong sa loob ng piitan na ito ang 4 na pangunahing guro ng sekta sina Jordan, Elijah, Alexander, at Bentley. Para sa mga bantay sa mga pintuan ng piitan, ang pagkakakilanlan ng mga bilanggo, kung sila ay dating mga pinuno ng sekta ng Phoenix Sect o iba pang mga sekta, ay hindi na mahalaga. Ang Phoenix Sect at ang iba pang 3 pangunahing sekta ay napasok sa Sonsbury's Dragon Sect. Ang katotohanan na ang mga sect master na ito ay mga bilanggo na ngayon ay isang alaala lamang para sa mga gwardya, na walang nostalgia sa nakaraan. Ang buhay ay nagpapatuloy, at gayon din sila. Kahit na ang 4 na sect master ay nasa tuktok ng kapangyarihan, at ang kanilang mga sekta ay umiiral pa rin, ang mga gwardya na ito ay kailangang mamuhay ng isang buhay. Sila ay mga ordinaryong tao, at ang kapalaran ng isang tulad ni Jordana na may mataas na profile, ay hindi gaanong nakaapekto sa kanilang buhay. Tulad ng ginawa nila noong si Jordan ang sect master ng Phoenix Sect, ang mga gwardya na ito ay inatas ang mga siwa sa piitan. Ngayon na ang Phoenix Sect ay hindi na umiral, na sumanib sa Sonsbury's Dragon Sect, ang kanilang tungkulin ay nanatiling pareho. Kaya, ang kalagayan ng Jordan at ng iba pang 3 sect masters ay hindi talaga nag-aalala sa kanila, at ang kanilang saloobin ay medyo walang pakialam. Ang tunog ng mga yabag ang bumasag sa katahimikan. Dumating si Darius sa pasukan ng piitan, nasa gilid ng ilang martialists ng Sonsbury's Dragon Sect at sinamahan ni Cedric at 3 iba pang young masters. Nang makita si Darius, ang mga gwardya na nakatayo sa pintuan ng piitan ay agad na nagpakita ng magalang na kilos, yumuko at sumisigaw, "Mr. Abbott, dumating ka na." Ang kanilang paggalang kay Darius ay hindi walang dahilan. Bukod kay Darius na ngayon ay lubos na pinahahalagahan ni Jeric at hinirang bilang Vice Sect Master, ang kanyang hindi natitinag na katapatan at integridad sa loob ng Phoenix Sect ay nakakuha sa kanya ng malawak na paggalang. Tumango si Darius sa mga gwardya na nakatalaga sa piitan. Sa utos ni Mr. Agosta, ako, kasama ang 4 na batang master, ay pumunta sa piitan para sa isang apurahang bagay tungkol sa Jordan at sa iba pang 3 pinuno ng sekta, sabi niya. Agad na tumugon ang mga gwardya nang may paggalang, "Mr. Abbott, mangyaring pumasok." Habang nagpapakita sila ng paggalang at pagiging magalang kay Darius, tila hindi nila pinansin si Cedric at ang 3 pang kabataan. Mga master. Ito ay hindi lamang dahil ang 4 na pangunahing sekta ay wala na ngayon kundi dahil din sa mapagmataas na pag-uugali ng mga young masters, na madalas na minamaliit ang mga karaniwang martialists ng Phoenix Sect. Pumasok sa piitan sina Darius, Cedric, at ang kanilang mga kasama. Kabanata 822. Naglalakad sa isang mahaba at madilim na pasilyo, kalaunan ay narating nila ang silid na bato sa ilalim ng lupa. Ang bakal na pinto, na sinigurado ng isang espesyal na kandado na gawa sa milenyo lumang itim na bakal, ay mahigpit na nakasara. Inutusan ni Darius ang isa sa mga martialists na i-unlock ito, at binuksan nila ang pinto na mahigpit na nakasara. Bumukas ang pinto ng silid na bato, at pumasok si Darius at ang iba pa. Sa Stone Chamber, si Jordan at ang iba pang 3 sect masters, na nagpapahinga ng nakapikit, kasama si Jerome at ang iba pang 2 realm master, na nabibigatan sa mabibigat na pag-iisip, ay hindi naiwasang tumangala sa mga bagong dating. Nang makita si Darius, bakas sa mukha ni Jordan at ng iba pang mga pinuno ng sekta ang galit. Ang traidor na ito sa Phoenix Sect ay binisita na sila dati. Ano ang gusto niya ngayon? Gayunpaman, ang kanilang mga ekspresyon ay naging malabo, may halong galit at marahil ay saya,
nang makita nila si Cedric at ang tatlo pa. Pumasok ang mga Young Masters. Ama! Tawag ni Cedric at ng iba pang mga Young Masters habang naglalakad sila papunta sa Stone Chamber, nakaramdam ng awkward na makita ang kanilang mga ama na may mga hindi nasisiyahang ekspresyon. Ngumuso si Jordan at ang iba pang mga sect masters sa kawalan ng kasiyahan. Si Jordan, na nakatingin sa kanyang anak na si Cedric, ay nagtanong, "Hindi ka pa ba sumuko at nanumpa ng katapatan kay Jeric? Bakit pumunta upang makita? Nandito ako." Nagsalita si Cedric, "Pare, naparito ako para pag-usapan ang isang bagay na mahalaga sa iyo." Malamig na sagot ni Jordan, "Ano yun? Hindi ka nandito para kumbansihin akong sumuko kay Jeric, di ba?" Si Darius, nakatayo sa gilid, ay sumingit, "Jordan, Mr. Agosta ay hindi interesado kung sumuko ka o hindi. Nandito ang apat na Young Masters dahil gusto ni Jeric ng impormasyon tungkol sa secret map." Si Jordan at ang iba pang tatlong sect master ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkagulat, pagkatapos ay ibinaling ang kanilang matinding tingin sa kanilang mga anak. Si Cedric at ang tatlo pang Young Masters, na nakonsensya, ay ibinaba ang kanilang mga ulo. Direktang tinanong ni Jordan si Cedric, "Nandito ka para magtanong tungkol sa secret map?" Totoong tumango si Cedric. Sina Elijah, Alexander, at Bentley, ang tatlo pang pinuno ng sekta, ay tumingin din sa kanilang mga anak at nagtanong, "Narito ba kayo para sa parehong dahilan?" Tumango lang si Wyatt at ang dalawa pang Young Masters bilang tugon. Alam nila na ang pag-amin sa kanilang layunin na magtanong tungkol sa secret map ay magagalit sa kanilang mga ama. Pero walang choice si Cedric at ang kanyang mga kasama. Ang pag-iisip kung paano sila haharapin ni Jeric kung nabigo sila sa gawaing ito ay masyadong nakakatakot na pag-isipan. Bagamat si Cedric at ang iba pang mga sect master ay napuno ng hindi mapawi na galit, naunawaan nila na ang kanilang mga anak na lalaki ay walang ibang pagpipilian, dahil ang kanilang buhay ay nasa mga kamay pa rin ni Jeric. Unti-unting lumambot ang ekspresyon ni Cedric, at pagkatapos ay bumaling siya kay Darius. "Ang usapin ng secret map ay isang confidential affair ng aming apat na pangunahing sekta, at hindi ko maaaring payagan ang mga tagalabas na malaman ang tungkol dito." Kabanata 823. Mangyaring iwanan ang silid ng bato sa mga hindi kasangkot, at pagkatapos ay tatalakayin ko ang lihim na mapa sa aking anak. Alam ni Darius na ang usapin ng secret map ay talagang isang mahigpit na binabantayang lihim ng apat na pangunahing sekta. Maging si Cedric at ang iba pang mga Young Master ay walang kamalay-malay dito. Dahil si Jeric ang gustong malaman ang tungkol sa lihim na mapa, napagtanto ni Darius na may ilang bagay na mas mabuting natitira. Hindi kilala. Upang maiwasan ang anumang hitsura ng hindi nararapat, alam niyang dapat niyang idailan ang kanyang sarili sa bagay na ito. Kaya, banayad na sinenyasan ni Darius ang ilang martialists, at pagkatapos ay umalis sila sa silid na bato, isinara ang mabibigat na pinto na bakal sa likod nila. Ang napakalaking itim na kondado na bakal ay kumapit pabalik sa pwesto sa pinto. Lumabas si Darius at ang kanyang mga kasama sa koridor ng piitan. Sa loob ng Stone Chamber, ibinaling ni Cedric at ng tatlo pang Young Masters ang kanilang atensyon kay Jerome at sa dalawa pang kaharian. Mga master, na nasa isang sulok ng silid. Nang makita ang mga titig ni Cedric at ng kanyang mga kasamahan ay itinuro ang kanilang direksyon. Si Jerome at ang kanyang mga kasama ay lumubog ang pakiramdam. Alam nilang si Cedric, kasama si Jordan at ang iba pang sect masters, ay malapit ng pag-usapan ng mga lihim na mapa. Ang presensya nila sa silid ay walang alinlangan na naging awkward para kay Cedric at sa iba pa na malayang magsalita. Sa pag-aalala na si Cedric at ang mga Young Masters ay maaaring magalit o gumawa ng hindi kanais-nais sa kanila, si Jerome ay naglagay ng mukha na may halong pangamba at pananabik na pasayahin. Hinarap niya si Cedric at ang iba pa, "Please, feel free to discuss your matters. Talagang hindi kami mag-eavesdrop sa pag-uusap mo. Alam namin ang lugar namin." Pagkasabi nito, kapansin-pansing tinakpan ni Jerome ang kanyang mga tenga gamit ang kanyang mga kamay.
Malinaw na senyales iyon kay Cedric at sa iba pa pinapakita niya na ayaw at hindi niya naririnig ang usapan nila. Nais niyang tiyakin sa kanila na maaari silang magsalita ng malaya nang hindi nababahala na marinig. Mabilis na sumunod sina Phil at Chester, tinakpan ang kanilang mga tenga at siniguro si Cedric at ang mga Young Masters, tama si Jerome. Magtatakip kami ng mahigpit sa aming mga tenga. Kahit anong pag-usapan ninyo, wala kaming maririnig. Gayunpaman, si Cedric at ang iba pang tatlong Young Master ay hindi madaling nalinlang. Matapos marinig ang mga salita ni Jerome, gamulong ang mga labi ni Cedric sa isang nakakagigil na ngiti. Ang pagtatakip ng iyong mga tainga gamit ang iyong mga kamay ay maaaring hindi magagarantiya na hindi mo kami maririnig. Pero paano kung ma-knockout ka namin? Tapos siguradong wala kang maririnig, di ba? With that, nagbigay ng signal si Cedric sa tatlo pang Young Masters. Sinimulan nilang lapitan si Jerome at ang dalawang kasama niya nang may pananakot. Nawala ang kulay sa mukha ni Jerome at sa dalawa pang Realm Master, alam nilang hindi magpapahinga si Cedric at ang grupo nito hanggat hindi sila namamalayan. Sa loob, sila ay halo-halong galit, gulat, at karamihan ay walang magawa. Sumulong si Cedric at ang kanyang grupo na may matinding kislap sa kanilang mga mata. Hindi nagtagal, umalangaw ang silid na bato sa masakit na sigaw ni Jerome at ng kanyang mga kasama. Nakahiga sa lupa. Si Jerome at ang iba ay may baluktot na leeg, may dugong tumutulo mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig. Dilat ang kanilang mga mata sa takot, bakas sa kanilang mga mukha ang kawalan ng paniwala. Oo, brutal silang pinatay ni Cedric at ng kanyang grupo. Bukod sa ayaw nilang marinig ng mga lalaking ito ang mga sekreto ng secret map, may isa pang dahilan ang mga Young Master sa kanilang walang awa na aksyon. Sa mga nakalipas na araw, sila ay pinahiya at minamaliit sa harap ni Jeric, nilulunok ang kanilang pagmamataas at nag-iipon ng pagkadismaya na walang mapaglalabasan. Bumuhos ang lahat kay Jerome at sa kanyang mga kasama. Matapos alisin si Jerome at ang kanyang mga kasama, nakaramdam ng ginhawa si Cedric at ang iba pa, na parabang sa wakas ay nailabas na nila ang nakakulong na galit nitong mga nakaraang araw. Si Jerome at ang kanyang mga kasamahan, sa kabilang banda, ay hindi kailanman naisip na magtatapos sila hindi sa kamay ni Jeric o Leland, kundi sa kamay ni Cedric at ng kanyang grupo. Kaunos-lunos na hindi makatarungan ang kanilang pagkamatay. Kabanata 824. Si Jordan at ang iba pang tatlong sect master ay halatang nabigla. Hindi nila inaasahan na papatayin talaga ni Cedric at ng grupo niya si Jerome at ang mga kasama nito. Ilang saglit na naisip ni Jordan, at pagkatapos ay bumaling siya kay Cedric at nagtanong, Cedric, hindi ka ba nag-aalala na magagalit si Jeric at mapaparusahan ka ng husto sa pagpatay kay Jerome at sa kanyang mga kasama? Ang mukha ni Cedric, gayunpaman, ay nagpakita ng kumpiyansa habang siya ay sumagot, pare, makatitiyak ka. Si Jerome at ang kanyang mga tauhan ay nakipagsanib puwersa sa iyo upang salakayin ang Dragonspire Secret Realms bilang paghihiganti laban kay Leland. Si Leland ay nagtanim ng galit sa kanila sa mahabang panahon. Kahit na hindi sila patayin ni Jeric, si Leland ay magkakaroon, maaga o mamaya. Bukod dito, mahal ni Jeric ang anak ni Leland. Sa pagpatay kay Jerome at sa kanyang mga kasamahan, hindi lang tayo parurusahan ni Jeric, ngunit maaaring magpasalamat pa sila ni Leland. Nang marinig ang katwiran ni Cedric, nakita ni Jordan at ng iba pang tatlong sect master ang kanilang mga sarili na tumatango bilang pagsang-ayon. Sasabihin ang katotohanan. Si Jerome at ang kanyang mga kasama ay matagal nang nabuhay sa kanilang pagiging kapaki-pakinabang sa kanila, at ang kanilang buhay o pagkamatay ay wala nang anumang alalahanin. Dahil si Cedric at ang kanyang grupo ay tila wala sa panganib, ang mga sect master ay nakadama ng kagaanan. Pagkatapos, tinanong ni Jordan at ng iba pang mga sect master si Cedric at ang kanyang grupo sa tanong na nasa isip nila. Nais nilang malaman kung si Cedric at ang kanyang mga kaibigan ay tunay, gaya ng inangkin ni Darius, sumuko at nangako ng katapatan kay Jeric, o kung may ibang dahilan. Pagkatapos ay ibinahagi ni Cedric at ng kanyang grupo ang kwento ng araw na dumating si Jeric sa Phoenix Sect.
Noong una ay binalak nilang lasunin si Jeric at hulihin siya, ngunit walang takot na uminom si Jeric ng ilang tasa ng lasong kape nang walang anumang sakit. Mga epekto. Sa huli, nang subukan ni Cedric at ng kanyang grupo na gumamit ng dahas para supilan si Jeric, hindi lang sila nabigo na madaig siya. Ngunit ilang presbyter ng Phoenix sect ang nasugatan sa kamay ni Jeric. Higit pa rito, si Jeric ay nagtanim ng isang napakalamig at masamang enerhiya sa kanilang mga acupoint. Ang maniobra na ito ay wala silang nagawa kundi ang sumuko at ipanggako ang kanilang katapatan kay Jeric. Kung hindi, kapag nagkaroon ng bisa ang masamang enerhiyang ito, magkakaroon sila ng hindi hihigit sa 1 buwan upang mabuhay. Matapos malaman ang lahat ng ito, sa wakas ay naunawaan ng 4 na sect master kung bakit ang kanilang mga anak na lalaki ay sumuko ng hindi karaniwan at nangako ng kanilang katapatan kay Jeric at nakumbinsi pa ang lahat sa Phoenix sect na gawin din iyon. Napag-alaman na si Silmore ang nagtanim ng malamig na enerhiyang ito na nagbabanta sa buhay sa kanilang mga anak, na iniwan si Cedric at ang iba pang mga young masters na walang pagpipilian kundi ang sumuko kay Jeric sa kanilang desperadong pagsisikap na mabuhay. Hindi napigilan ni Jordan at ng iba pang 3 sect master na mamuhi sa galit kay Jeric. Kinailangan ng malaking pagsisikap para kumalma sila mula sa kanilang galit. Pagkatapos ay tumingin si Jordan kay Cedric at sa iba pang 3 young masters, na nagsasabing, Cedric, ang 4 na pangunahing sekta natin ay nilamon na ng kontrabida na si Jeric. At narito kami, nakakulong sa piitan na ito, ang aming mga paa ay nakagapos ng milyong itim na bakal na kadena, na ginagawang imposibleng makatakas. Kaya, ang mabigat na responsibilidad na ibalik ang aming 4 na pangunahing sekta at alisin sina Jeric at Leland ay nakasalalay sa iyo. Kabanata 825. Sina Elijah, Alexander, at Henry ay tumango lahat bilang pagsang-ayon. Tama yan. Kung maaari nating bawiin ang ating mga sekta at ipaghiganti ang ating sarili laban kay Jeric ngayon ay ganap na nakasalalay sa iyo. Gayunpaman, si Cedric at ang iba pang mga young master ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkabalisa. Sinabi ni Cedric sa kanyang ama at sa 3 pinuno ng sekta, Ama, mga tiyuhin, nais din naming ibalik ang aming 4 na pangunahing sekta at ipaghiganti ang aming sarili laban kay Jeric. Ngunit ang kapangyarihan ni Jeric ay napakalakas. Hindi tayo kalaban para sa kanya. Bukod dito, tayo ay nagdurusa pa rin sa matinding lamig at masamang enerhiya na itinanim niya sa atin. Ang ating mga buhay ay nasa kanyang mga kamay. Ang pagpatay sa kanya ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Sinabi ni Jordan, na may madiskarteng at determinadong hitsura. Cedric, huwag kang masyadong mag-alala. Hindi mo ba nabanggit na pumunta ka sa piitan dahil gustong malaman ni Silmore ang tungkol sa secret map? Agad na naalala ng 4 na young masters ang layunin ng kanilang pagbisita sa piitan, na tumango kay Jordan. Hindi nila maiwasang mag-alala na baka tumanggi ang kanilang ama na ibunyag ang lokasyon ng secret map. Kung nangyari iyon, wala silang paraan upang maipaliwanag ito kay Jeric sa kanilang pagbabalik. Nang hindi alam ang mga kahihinatnan na maaaring mangyari, nakiusap pa si Cedric sa kanyang ama na si Jordan, Pare, kung iisipin mo ang buhay ng sinag sa isang hibla, maaari mo bang sabihin sa akin kung saan nakatago ang secret map? Sa ganoong paraan, kapag bumalik tayo, hindi tayo masisisi ni Jeric, at marahil ay ligtas tayo. Tumawa si Jordan, Hindi, Cedric, nagkakamali ka. Ang dahilan kung bakit hindi ka pa pinapatay ni Jeric ay may halaga ka pa rin. Kanya. Ngunit kapag tinulungan mo siyang makuha ang secret map, wala ka ng pakinabang sa kanya, at tiyak na darating ang iyong wakas. Nang marinig ito, ang mga ekspresyon ni Cedric at ng iba pang mga young master ay nagbago ng husto. Parang bigla silang nagising sa malakas na sigaw. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawang sabihin ni Cedric, kaya nga. No wonder gusto niyang tanungin ka namin tungkol sa secret map. Ito ay upang patayin tayo pagkatapos niyang makuha ito. Agad na sumilay sa mukha ng 3 pang binata. Mga master. Si Cedric, na nakatingin sa kanyang ama, ay nagtanong, kung gayon, Ama, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang mga mata ni Jordan ay kumikislap na may malalim na liwanag habang sinabi niya,
dahil gusto niya ang secret map, ibigay natin ito sa kanya. Ibigay sa kanya ang secret map. Lahat ng apat na young masters ay mukhang nalilito. Ang pagbibigay kay Jeric ng lihim na mapa ay nangangahulugang wala na silang halaga. Hindi kaya malalagay sa panganib ang kanila. Sumang-ayon si Jordan, oo, ibigay sa kanya ang sekretong mapa. Pagkatapos, mataimtim na nakatingin sa kanyang anak, nagtanong si Jordan, Cedric, anong oras na sa labas ngayon? Hindi maintindihan ni Cedric kung bakit ito na itanong ng kanyang ama, sumagot pa rin siya ng, pare, dapat hapon na nang pumasok kami sa piitan. Tumango si Jordan at sinabing, oo, malapit na ang gabi. Kahit sabihin mo kay Jeric ang lokasyon ng secret map, hindi niya ito makukuha. Hanggang bukas. Sina Elijah, Alexander, at Bentley, nang marinig ang mga salita ni Jordan, ay tila napagtanto. Tinanong nila si Jordan, Jordan, may pinaplano ka ba ngayong gabi, bago makuha ni Jeric ang secret map? Muling tumango si Jordan, nakatingin sa tatlong pinuno ng sekta at kay Cedric kasama ang iba pang mga young masters. Bamulong siya, may tainga ang mga pader. Lumapit ka, at ibabahagi ko sa iyo ang plano. Elijah. Agad na nagtipon sina Alexander, Bentley, at ang apat na young masters sa paligid ng Jordan. Nagsiksikan sila habang ibinubulong ni Jordan ang kanyang plano para sa pagpapanumbalik ng kanilang mga sekta at paghihiganti laban kay Jeric sa detalye. Matapos marinig ang plano ni Jordan, ang mga mata ni Elijah, Alexander, Bentley, at ng apat na young masters ay nagliwanag ng maliwanag. Jordan, napakahusay na diskarte. Paghangang sabi ni Elijah. Tumango sina Alexander at Bentley bilang pagsang-ayon, habang si Cedric at ang iba ay nakaramdam ng matinding pananabik, na kumbinsido na ang plano ni Jordan ay walang kabuluhan. Sa isang mahinahon at may kumpiyansang ekspresyon, sinabi ni Jordan kay Cedric, tandaan na pumunta sa bahay ng kalapati ngayong gabi. Palayain ang mga kalapati na tagadala upang magpadala ng mga mensahe sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains. Pare, tatandaan ko ang mga bilin mo at hindi ako magkakamali, agad na tumugon si Cedric. Isang tusong kislap ang lumitaw sa mga mata ni Jordan habang siya ay nagpatuloy, gayon din, sa 1,000-foot frigid abyss, mayroong dalawang casket, isa ay ginto at isa ay jade. Ang gintong kabaong ay naglalaman ng peking secret map kahit na makuha ito ni Jeric, haantong ito sa kanyang pagkamatay. Ang jade casket, na sama-sama sa napakalamig na kailaliman, ay nagtataglay ng totoong secret map. Walang makakahanap nito maliban kung ibunyag natin ang lokasyon nito. Sumagot si Cedric, pare, ang gintong kabaong ay may peking secret map, at ang jade casket ang tunay. Mayroon akong il. Tumango naman si Jordan, let's proceed according to the plan. Yes, Father, sabi ni Cedric. Kabanata 826. Ang papalubog na araw ay lumubog na sa ilalim ng abot-tanaw ng Dragonspire Mountains, na hudyat ng nalalapit na pagdating ng gabi. Si Cedric at ang apat na young masters, kasama si Darius, ay lumabas sa pangunahing gate ng piitan. Mr. Lopez. Nagsimula si Darius habang naglalakad sila, sabay tingin sa kanya, naniniwala ako na nagtanong ka sa iyong ama tungkol sa secret map na hinahanap ni Mr. Agosta. Sa isang walang kibo na ekspresyon, sumagot si Cedric, Mr. Abbott, makatitiyak ka. Hindi ko makakalimutan ang isang bagay na ganoon kahalaga tungkol kay Mr. Agosta. Tumango si Darius bilang kasiyahan. Mabuti. Magpatuloy tayo upang makilala si Mr. Agosta ngayon. Ako rin, sabik na makilala si Mr. Agosta, sabi ni Cedric. Fair na. Nagtungo ang grupo sa Engranding Palasyo kung saan nakatira si Jeric. Sa oras na ito, ang gabi ay ganap na bumagsak, at ang mga ilaw ay nagniningning sa mga palasyo at pavilion ng Sonsbury's Dragon. Ang sekta. Si Darius, kasama si Cedric at ang iba pang tatlong young masters, ay pumasok sa attic kung saan nakatira si Jeric. Sa loob ng sala ng attic, nadatnan nila sina Jeric at Leland na humihigop ng kape. Pagpasok, magalang na sinalubong nina Darius, Cedric, at iba pa si Jeric na nakayuko.
Pagbati, Mr. Agosta. Ibinaba ni Jeric ang kanyang tasa at tumugon, hindi na kailangan ng mga ganoong formalidad. Pagkatapos, ibinaling ang tingin kay Darius, nagtanong siya, Mr. Abbott, kumusta ang iyong gawain? Sumagot si Darius, Mr. Agosta, Cedric at ang kanyang mga kapatid ay nakakuha ng impormasyon sa lokasyon ng secret map mula sa kanilang ama. Tumango si Jeric bilang pagsang-ayon. Magaling. Pagkatapos ay itinuon niya ang tingin kay Cedric at sa iba pang mga young masters, nagtanong, nabanggit ba ng iyong ama kung saan eksaktong nakatago ang secret map? Nang mapansin ni Darius na malapit ng pag-usapan ni Jeric ang mga lihim na bagay kay Cedric at sa iba pang mga young masters, hinarap niya si Jeric, Mr. Agosta, nakikita kong may mahalagang bagay kayong dapat pag-usapan. I will take my leave now. Sa loob-loob na pinuri ni Jeric si Darius, kinikilala siya bilang isang tao ng hindi natitinag na katapatan at integridad. Alam ni Darius na ang talakayan tungkol sa lihim na mapa ay lubos na kumpidensyal, kaya nagdahilan siya ng hindi sinusubukang makinig o samantalahin ang sitwasyon. Ang katapatan at integridad ni Darius ang nagbunsod kay Jeric na italaga siya bilang Vice Sect Master ng Sonsbury's Dragon Sect pagkatapos na kontrolin ang 4 na pangunahing sekta. Habang naghahanda si Darius na umalis, pinigilan siya ni Jeric, sandali lang, Mr. Abbott. Tumigil si Darius, nagulat, at tumingin kay Jeric. Mayroon ka bang karagdagang mga tagubilin, Mr. Agosta? Ikaw ang Vice Sect Master ng Sonsbury's Dragon Sect at isa sa kailangan kung umalis ka kapag pinag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay. Most trusted people, sabi ni Jeric, wala. Kabanata 827. Nang marinig ito, isang ipoy-po ng pasasalamat, kagalakan, sorpresa, at damdamin ang pumukaw sa puso ni Darius, na nagpadaig sa kanya. Higit sa lahat, ay malalim na naantig. Ang tiwala ni Jeric sa kanya ay tunay na nakakaantig. Noong una ay itinuring ni Darius ang kanyang sarili na isang tagalabas sa usapin ng secret map at kusang humiling na umalis. Ngunit ang buong tiwala ni Jeric, na lantarang idineklara si Darius bilang isa sa kanyang pinakapinagkakatiwalaan at iginigiit na hindi niya kailangang umalis sa mga mahahalagang talakayan, ay hindi kapani-paniwalang nakakaantig. Paanong hindi siya mahahawakan? Matapos mabuo ang kanyang sarili mula sa emosyonal na pag-akyat, magalang na tumugon si Darius kay Jeric, oo, Mr. Agosta. Si Cedric at ang iba pang 3 young masters, na nasaksihan ang mataas na pagpapahalaga ni Jeric kay Darius, nadama ang kanilang saman ng loob sa kanya. Mapait ang kanilang iniisip, kapag natapos na ang kanilang mga plano na pabagsakin ang 4 na malalaking sekta at alisin si Jeric, tiyak na haharapin muna nila si Darius. Sabihin mo sa akin, Cedric, kalmadong lumingon si Jeric kay Cedric, binalikan ang naunang tanong niya, saan ba sinabi ng tatay mo na nakatago ang secret map? Sumagot si Cedric ng may paggalang, Mr. Agosta, sinabi ng tatay ko na nakatago ang sikretong mapa sa 1,000-foot frigid abyss sa likurang bundok. Ang secret map ay nakatago sa isang gintong kabaong sa kailaliman ng kalaliman. Ang kailangan lang gawin ni Mr. Agosta ay makuha ang kabaong, ipinaalam ni Cedric kay Jeric. Tumango si Jeric, gabi na ngayon, at ang 1,000-foot frigid abyss sa likurang bundok ay napakalalim. Ang pagkuha ng secret map mula sa pool ay medyo mahirap. Kami na ang bahala sa pagkuha ng gintong kabaong bukas. Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin si Cedric at ang 3 pang young masters. Tahimik silang humanga sa hula ni Jordan. Gaya ng inaasahan niya, pinili ni Jeric na kunin ang secret map kinabukasan dahil sa pagsapit ng gabi. Dahil plano ni Jeric na kunin ang gintong kabaong bukas, ngayong gabi ay nagbigay sila ng pagkakataon para maisakatuparan ang kanilang mga plano. Ang lahat ay tila nangyayari tulad ng kanilang inaasahan, na nagdadala ng isang lihim na pakiramdam ng kasiyahan sa 4 na young masters. Naiintindihan, Mr. Agosta, sang-ayon ni Cedric. Ngayong alam ko na ang tungkol sa secret map, maaari kang pumunta, sabi ni Jeric. Oo, Mr. Agosta, aalis na tayo. Si Cedric at iba pang mga young masters ay nagpaalam kay Sylmore at umalis sa attic.
Pagkaalis ng apat na magkakapatid, si Leland, na mukhang nagdududa pa, ay bumaling kay Jerick, Mr. Agosta, sa tingin mo ba ay totoo na ang secret map ay nakatago sa napakalamig na kailaliman ng likurang bundok? Totoo o mali, malalaman natin bukas kapag ginalugad natin ang napakalamig na kailaliman ng likurang bundok, sagot ni Jerick. Si Darius, gayunpaman, ay kumunat ang kanyang mga kilay at seryosong sinabi kay Jerick, Mr. Agosta, sa pagkakaalam ko, ang napakalamig na kailaliman sa likod. Kabanata 828. Ang Phoenix Peak ay 1,000 talampakan ng lalim, Searle at Asol, at kakaunti lamang ang maaaring sumisid sa ilalim ng gayong malalim na kalaliman. Bukod dito, ang kailaliman ay malawak, na umaabot ng ilang 10-10 talampakan. Hindi magiging madali ang paghahanap sa secret map. Mahinahong tumugon si Jerick, Mr. Abbott, kahit na malalim ang napakalamig na kailaliman at mahirap hanapin ang secret map. Tiwala akong mahahanap natin ito. Ang kalmado at kumpiyansang pag-uugali ni Jerick ay nagmula sa isang banayad na pagbabago sa kanyang mga mata kamakailan, isang senyales na kaka-activate niya ng Diyos. Mata. Ang tingin ni Jerick ay tumagos sa kailaliman ng 1,000-foot frigid abyss sa likurang bundok. Nakikita ang lahat ng malinaw na kristal. Sa ilalim ng pool, na matatagpuan sa isang inukit na uka ng bato sa isang Maybird na bato, ay nakalagay ang isang gintong kabaong. Gayunpaman, ang focus ni Jerick ay hindi sa gintong kabaong, kundi sa isa pang bato sa ibaba. Ang batong ito ay tila ordinaryo, maliban sa isang jade casket na nakatago sa loob nito, ang berdeng kulay nito ay halos kapareho ng bato. Nakita ni Jerick na ang jade at golden casket ay naglalaman ng mga scroll, malamang na ang secret map. Pagkatapos, gamit ang God's Eye, ni-replay niya ang tukana at plano ni na Jordan, Cedric, at ng kanilang mga kasama sa piitan, na pinapanood ang lahat ng nangyayari na parang isang pelikula. Matapos makita ang buong kwento, napagtanto ni Jerick kung gaano katuso at walang awa sina Jordan, Cedric, at ang iba pa. Si Darius, na may tiwala sa mga kakayahan ni Jerick, ay hindi nag-alinlangan sa kanyang mga salita, gaya ng sinasabi mo, Mr. Agosta. Mr. Abbott, dapat na kayong magpahinga ni Mr. Gardner. Tatawagan kita kung may pag-uusapan. Yes, Mr. Agosta, nagpaalam sina Darius at Leland at umalis sa attic. Pagkaalis ni na Darius at Leland, sumilay sa mga mata ni Jerick ang determinasyon. So, gusto ni Jordan at ng kanyang gang na ibalik ang kanilang mga sekta at maghayganti sa akin. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng paghukay ng sarili nilang libingan. Samantala, habang papaalis sina Darius at Leland sa tirahan ni Jerick, pinag-usapan nila ang kanilang mga alalahanin. Mr. Gardner, pakiramdam ko ay hindi basta-basta ibibigay ni Cedric at ng iba pang mga young masters, kasama si Jordan at ang iba pang mga sect master, ang secret map kay Mr. Agosta, sabi ni Darius. Gitling. Bahagyang kumunat ang noo ni Leland. Yun din ang inaalala ko. Paano maibibigay ni Jordan at ng iba pang mga sect master ang pinakamahalagang secret map ng kanilang mga ninuno kay Mr. Agosta? Mukhang masyadong kainahinala, parang may daya. Sumagot si Darius, bagaman ang pagpayag ni Jordan na isuko ang secret map ay pinaghihinalaan, dahil sa lubos na lakas ni Mr. Agosta at sa kanyang kontrol sa Sonsbury's Dragon Sect, kahit na may pukanan si Jordan at ang kanyang mga kaalyado, hindi sila makakapagdulot ng marami problema. Tumango si Leland bilang pagsang-ayon, totoo, pero para lang maging ligtas, may magbabantay akong mabuti kay Cedric at sa iba pang 3 young masters. Kung gumawa sila ng anumang kaina-hinalang galaw, huhulihin natin silang lahat. Tumango si Darius bilang pagsang-ayon, that's the best course of action. Lumalim na ang gabi, at nakasabit sa itaas ng Asher na dating ang isang hiwa ng humihinang buwan. Sa loob ng masaganang mga palasyo at pavilion ng Sonsbury's Dragon Sect, naghari ang katahimikan, nabasag lamang ng banayad na pagkislap ng liwanag at ang maingat na presensya ng mga martialists na naka-duty. Sa mismong sandaling ito, isang malabo na figure, parang multo ang hitsura, ang lumabas at naglaho mula sa mga palasyo ng Sonsbury's Dragon Sect.
Nakapagtataka, ang mga mapagbantay na martialists na nakatalaga doon ay nanatiling ganap na nakakalimutan sa misteryosong pag-alis na ito sa mga palasyo. Ang malamultong figure na ito, pagkatapos tumakas mula sa mga palasyo ng sekta ay tumakbo sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, dumiretso sa likurang bahagi ng bundok sa kabila ng Phoenix Sect. Ang likurang gilid ng bundok sa likod ng Phoenix Sect ay isang manipis na bangin. Whoosh! Ang figure ay iniabot bago ang bangin. Sa liwanag ng buwan, makikita ng isang tao ang isang nakabalabal at nakamaskara na individual. Ang malabong figurang ito ay walang iba kundi si Jerick Agosta, master ng Dragon Sect ng Sonsbury. Nakasuot ng itim na kasuotan at nakatago sa likod ng maskara, lumayo siya sa sekta sa kalaliman ng gabi, patungo sa bangin sa likurang bahagi ng bundok. Ang tanging destinasyon niya ay ang 1,000-foot frigid abyss sa likod ng bundok. Ang 1,000-foot frigid abyss ay matatagpuan mismo sa ibaba ng 10,000 talampakang bangin. Sa ilalim ng bangin, isang liwanag na ambon ang tumama, at sa loob ng kalaliman ay nakalatag ang isang napakalamig na kailaliman. Sa ilalim ng humihinang buwan, sa ilalim ng bangin, ang tubig ng napakalamig na kailaliman ay lumitaw na nakakatakot at malabughaw, na nagpapadala, nanginginig sa gulugod ng sinumang nakakita nito. Ang misyon ni Gore sa likurang bahagi ng bundok ay kunin ang secret map mula sa kailaliman ng napakalamig na kailaliman na ito. Whoosh! Sa mismong sandaling iyon, makikita ang kanyang silhouette na tumatalon mula sa gilid ng bangin, na nagpapakita ng maganda at maliksi. Mga galaw. Siya ay kahawig ng lumulutang na agila, na mabilis na bumababa patungo sa napakalamig na kailaliman sa ibaba. Shash! Umalangaw-ngaw ang isang matunag na tilamsik habang siya ay lamusong sa napakalamig na kailaliman. Sa matulin at determinadong paghampas, tinungo niya ang ilalim ng kalaliman. Bagamat ang tubig ay malabo, siya ay nagtataglay ng kakaibang kakayahan, ang kanyang mata ng Diyos, na naging gabi sa araw at nagbigay daan sa kanya upang makakita ng malinaw sa madilim na tubig. Palalim ang kanyang paglangoy. Kabanata 829. 10 talampakan, 12 dosenang talampakan, 100 talampakan. Sa kanyang pagbaba, nakasalubong niya ang mga isda na lumalangoy sa tabi niya, pati na rin ang mga kaibig-ibig na pagong na may kakaiba at maliksi pa. Biyaya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagbaba patungo sa kailaliman ng 1,000-foot abyss. Sa ilalim ng kalaliman, si Jerick, na gumagalaw na parang isda, ay dumating bago ang isang napakalaking bato. Ang malaking batong ito ay madaling 6 hanggang 10 talampakan ang taas, bilog na parang isang malaking bowl ang bato, at tumitimbang ng hindi bababa sa ilang libong libra. Sa ibabaw ng malaking bato, napansin ni Jerick ang isang uka kung saan nakalatag ang isang gintong kabaong. Ito ay lumitaw tulad ng nakita niya kanina sa pamamagitan ng mata ng kanyang Diyos. Gayunpaman, hindi niya agad nakuha ang gintong kabaong mula sa uka sa malaking bato. Lumangoy siya palayo sa malaking bato na may gintong kabaong na nakapaloob dito, patungo sa isa pang malaking bato ilang talampakan ang layo. Ang pangalawang malaking bato na ito ay mas maliit kaysa sa may gintong kabaong. Ito ay halos 40 pulgada lamang ang taas at may timbang na humigit kumulang 1 hanggang 1.5 tonelada. Nakatago sa loob ng malaking batong ito, malapit sa gitna nito, ay isang jade casket na naglalaman ng totoong secret map. Pagkalapit sa malaking batong ito, yumuko siya, iniunat ang kanang kamay, at walang kahirap-hirap na hinawakan ang base nito. Sa ilalim ng tubig, naglapat siya ng banayad na puwersa, walang kahirap-hirap na binuhat ang libo-libong pounds na bato gamit ang kanyang kamay. Ang gayong kamangha-manghang gawain, kung masaksihan ng mga tagalabas, ay walang alinlangan na mag-iiwan sa kanila ng lubos na pagkamangha. Mahalagang tandaan na bihirang ilang individual lamang ang may kakayahang sumisid sa lalim ng 1,000 talampakan na kalaliman. Karamihan sa mga tao ay mapipigilan ng nagbabantang-banta ng pagkaubos ng oxygen sa napakalalim na tubig. Hindi sa banggitin ang pagkilos ni Jerick, walang pakialam na nagtataas ng napakalaking bato sa ilalim ng tubig gamit ang isang kamay.
Para sa iba, ito ay lilito na walang kulang sa isang hindi kapani-paniwalang alamat. Gayunpaman, para kay Jeric, ito ay isang lakad lamang sa parke. At sa gayon, siya, sa isang kamay, ay itinaas ang mabigat na bato at mabilis na umakyat patungo sa ibabaw ng tubig. Sa ilang sandali, habang hawak ang malaking bato, lumabas siya mula sa tubig, na lumikha ng isang spray ng mga nagsasaboy na alon. Whoosh! Hinawakan ni Jeric ang malaking bato gamit ang isang kamay at matikas na lumapag sa gilid ng napakalamig na kailaliman. Si Cedric, nang makita sina Leland at Darius, ay hindi masyadong nagulat. Nakilala niya kanina sina Leland at Darius nang marinig niya ang mga ubo na nagmumula sa kagubatan. Hindi niya inaasahan na palihim na bumubuntot sa kanya ang dalawang ito. Sila ang pinagkatiwalaan ni Jeric. Kaya naman ang pagkatuklas ng pagiging nakabuntot ni Leland at Darius ay kitang-kitang nanginginig si Cedric. Gayunpaman, hindi siya walang muwang na individual, at mabilis niyang nabawi ang kanyang katahimikan. Napatingin siya sa dalawa sa harap ng cabin at nagtanong, Mr. Gardner and Mr. Abbott, hindi ko akalain na pumunta din kayong lahat dito. Ano ang nagdadala sa iyo dito sa madilim na gabi sa likod ng bundok? Ngumisi si Leland at gumanti. Iyan ang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili, Mr. Lopez. Nanatiling walang pakialam si Cedric at sumagot, ako. Pumunta ako sa kulungan ng ibon upang tingnan ang aking mga kalapati. Hayaan mo akong maging tapat sa iyo, Vice Sec Masters. Wala akong maraming libangan, ngunit ang pag-aalaga ng kalapati ay isa sa aking pinakadakilang kasiyahan. Mapanuksong ekspresyon ang suot ni Leland at sinabing, nagpapalaki ng mga kalapati. Bakit parang may gustong magpakawala ng mga carrier na kalapati para magpadala ng mga lihim na mensahe sa ilang individual? Bakas sa mukha ni Cedric ang pagtataka habang tumugon, nagpapadala ng mga lihim na mensahe sa ilang individual. Mr. Gardner, ano ba talaga ang ipinahihiwatig mo? Kabanata 830. Si Darius, na hindi na kayang tiisin pa ang charade na ito, ay pumasok. Kakalabas mo lang ng 12-dosenang carrier pigeon. Hindi ba para magpadala ng mga lihim na mensahe sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains? Agad na tumutol si Cedric. Mr. Abbott, mali ang iniisip mo. Talagang pinapakawalan ko ang aking mga kalapati. Ang mga kalapati na ito na pinalaki ko ay nagmula sa mga kakaibang lupain, ibang-iba sa karaniwang mga kalapati na tagadala sa Eldoria. Kilala sila bilang mga night pigeons, creatures of the night, pinakawalan ko lang sila para manghuli ng makakain. Vice Sec Masters, hindi ko akalain na pareho kayong magkakamali sa paniniwalang nagpapadala ako ng mga lihim na mensahe sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains. Nanatiling hindi nabigla sina Leland at Darius sa kanyang paliwanag. Mga kalapati sa gabi. Mga nilalang sa gabi. Pinalabas lang sila para manghuli ng pagkain. Hindi bata sina Leland at Darius, kaya paano sila mahuhulog sa kalokohan ni Cedric? Malamig na tugon ni Leland, Cedric, sinasabi mo na hindi ka nagpapadala ng mga lihim na mensahe sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains, tama? Well, maaari mong ipaliwanag iyon kay Mr. Agosta kapag nakilala natin siya. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Cedric. Tinitigan niya si Leland ngunit nagpatuloy siya sa pagwawala, na nagsasabing, Mr. Gardner, medyo gabi na. Hindi ba nararapat na istorbohin si Mr. Agosta sa ganitong oras? Bukod dito, Mr. Gardner, bakit sa palagay mo ang pagpapalabas ng mga kalapati sa gabi ay nangangahulugan na nagpapadala ako ng mga lihim na mensahe sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains? At bakit kailangan ko pang gawin iyon? Tumawa si Leland. Kung hindi dahil ngayong gabi at sa iyong pagpayag na ibahagi ang lokasyon ng secret map kay Mr. Agosta, baka hindi ako mag-isip ng ganito. Gayunpaman, ang pagiging bukas mo tungkol sa kinaroroonan ng secret map kay Mr. Agosta ay nagpasigurado sa akin na ang mga carrier na kalapati na inilabas mo ay talagang nagdadala ng mga lihim na mensahe sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains.
Kung tama ang hula ko, ang mga lihim na mensahe na ipinadala mo sa mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains ay walang alinlangan na kasama ang balita na plano ni Mr. Agosta na pabagsakin ang 4 na pangunahing sect master, na naglalayong sakupin ang iyong secret map, na may planong iligtas ito bukas. Dahil dito, ang mga pangunahing sekta ng Dragonspire Mountains ay magmamarcha sa ilalim ng bandila ng hustisya, na sinasabing aalisin ang lupain ng mga kontrabida na ito para sa 4 na pangunahing sekta, habang papalapit na salakayin ang Dragon Sect ng Sonsbury para lamang pagnakawan ng secret map. Sa ganitong paraan, maaari mong samantalahin ang kaguluhan, bawiin ang 4 na pangunahing sekta. Tama ba ako? Naiwan si Cedric sa lubos na pagtataka, bakas sa kanyang ekspresyon ang kanyang pagkagulat. Hindi niya maiwasang mabigla sa sinabi ni Leland. Para bang alam ni Leland ang bawat detalye ng kanilang plano, na kinasasangkutan ng kanyang ama at iba pa. Para kay Cedric, hindi ito nakakatakot. Nagmamadali siyang nanumpa, na nangako ng may katapatan, Mr. Gardner, ako ay walang patid na tapat kay Mr. Agosta, na walang lihim na motibo. Kung sakaling ipagkanulo ko siya, naway magdusa ako sa puot ng langit at makatagpo ng hindi napapanahong pagkamatay. Napangiti si Leland, na nagsasabing, hindi na kailangan ng mga panunumpa. Malapit mo nang matugunan ng isang malagim na wakas. Pagkatapos ay tumingin siya kay Cedric, nagtatanong, kusa ka bang susuko, o kailangan ba nating kumilos? Si Cedric, na puno ng galit, ay tumugon, Mr. Gardner, inosente ako. Buong puso akong nakatuon kay Mr. Agosta. Hindi mo ako maaaring tretuhin ng ganito. Ngumisi si Leland, kaya tumanggi kang makipagtulungan. Kakailanganin natin ang mga bagay sa sarili nating mga kamay. Dahil doon, tumingin siya sa ilang martialists na nakapalibot sa cabin at nagutos, sakupon siya. Yes, Mr. Leland, ilang martialists ang tumugon bago umatake sa kanyang cabin na parang kidlat. Samantala, sa malayong kagubatan, napagmasdan ni Jeric ang sitwasyon at napagtanto na natuklasan nina Leland at Darius ang plano ni Cedric. Iyon ang dahilan kung bakit sila nagpakita sa cabin sa likurang bahagi ng bundok sa kalaliman ng gabi. Naunawaan ni Jeric na si Leland at Darius ay higit na may kakayahang panghawakan si Cedric. Sa makatuwid, siya ay umalis ng maingat, nawala sa kakahuyan at bumalik sa mga palasyo ng Sonsbury's Dragon Sect. Matapos bumalik sa own living quarters makalipas ang humigit kumulang 1 oras, nakarinig siya ng mga yabag na papalapit sa labas ng villa. Alam niyang nakabalik na sina Leland at Darius. Oo nga, pagkaraan ng ilang sandali, umalangaw-ngaw ang kanilang mga boses sa labas ng villa, na nagsasabing, Mr. Agosta, ito ay sina Leland at Darius. Humihingi kami ng paumanhin sa pag-istorbo sa inyo ng gabing-gabi, ngunit mayroon kaming mahalagang balitang iuulat. Sa sandaling iyon, nagpalit si Jeric ng kanyang panggabing kasuotan, nakasuot ng regular na damit at mahinahong humihigop ng kape sa sala. Come in, tawag niya mula sa loob. Nagpalitan ng pagtataka sina Leland at Darius sa labas ng villa. Bakit parang hindi pa natutulog si Mr. Agosta? Pumasok na ang mga tauhan nila sa villa. At kaya, Leland, Darius, at isang grupo. Pinanood ni Jeric si Leland, Darius, at 2 iba pang martialists na sinamahan ang malubhang nabugbog na si Cedric sa villa. Malinaw na si Cedric ay natalo ni Leland at Darius sa cabin sa likurang bahagi ng bundok. Nagkunwaring sorpresa, tumingin si Jeric kina Leland at Darius, pagkatapos ay ipininta si Cedric, nagtanong, Vice Sect Masters, ano ang nangyayari dito? Ipinaliwanag ni Leland, Mr. Agosta, nahuli namin si Cedric sa likod ng mga bundok pagkatapos niyang magpakawala ng 12-dosenang mga carrier na kalapati. Tila nagpapadala siya ng mga lihim na mensahe sa iba pang mga sekta ng Dragonspire Mountains na may masamang intensyon sa Dragon Sect ng Sonsbury. Kaya, dinala namin siya sa iyo, Mr. Agosta. Si Cedric, na may bagbog at namamaga na mukha, ay tila labis na nabalisa, ngunit tila hindi siya makapagsalita o makagalaw. Alam ni Jeric na tinataka ni Leland at ng iba pa ang acupoints ni Cedric. Tumingin si Jeric kina Leland at Darius at sinabing, bitawan mo ang acupoints ni Cedric. Hindi niya ako pinagtaksilan.
Palayain mo siya. Mukhang nagulat sina Leland at Darius sa narinig. Mabilis na napagtanto ng dalawa ang sitwasyon at hinarap si Jeric. Mr. Agosta, totoo itong si Cedric na ito ay nagpapadala ng mga lihim na mensahe sa ibang mga sekta sa pamamagitan ng mga kalapati na tagadala. Hindi namin siya ginawang masama, at nakikiusap kami sa iyo, Mr. Agosta, na parusahan ng matindi ang taksil na ito. Gayunpaman, si Jeric, sa isang pitik ng kanyang daliri, ay nagpadala ng isang pagsabog ng enerhiya na nagbasag ng acupoint seal kay Cedric. Nang makalaya siya, lumuhad si Cedric kay Jeric, nakikiusap. Mr. Agosta, ang aking katapatan sa iyo ay hindi natitinag, kasing linaw ng langit. Naglalabas lang ako ng mga night pigeon sa likurang bahagi ng bundok para maghanap ng pagkain ng maling akusahan ako ni G. Gardner at ng kanyang pangkat na nagpapadala ng mga lihim na mensahe sa ibang mga sekta kasama ang mga kalapati. Ito ay isang malubhang kawalan ng katarungan, at umaasa akong ipagtanggol ako ni Mr. Agosta. Sinabi ni Jeric, Cedric, hindi mo na kailangang sabihin pa. Alam kong mabuti ang iyong katapatan. Maaaring nasaktan ka ng mga Vice Sect Masters, at tatanungin ko sila. Pumunta ka at magpahinga muna. Bagamat may hinanakit si Cedric, alam niya kung kailan niya tatanggapin ang kanyang magandang kapalaran. Sinabi niya, salamat, Mr. Agosta. Kukunin ko ang aking. Umalis ka. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng villa. Nang makitang umalis si Cedric nang walang anumang pinsala, hindi na itago ni Leland at Darius ang kanilang pagkabalisa. Lumingon sila kay Jeric at nagtanong, Mr. Agosta, bakit mo pinaalis si Cedric? Mr. Agosta, hindi naging maganda si Cedric, napakagabi sa pagpunta sa likurang bahagi ng bundok at pinakawalan ang napakaraming mga kalapati. Bakit ka naniniwala sa sinabi niya? Gayunpaman, si Jeric ay nagsuot ng mapanlinlang na ngiti habang kinakausap sila. Vice Sect Masters, huwag kang magmadali. Alam kong totoo ang sinasabi mo. Ang pahayag na ginawa ni Jeric ay nagpalalim lamang ng pagtataka sa mga mukha ni Leland at Darius. Kung alam ni Jeric na totoo ang mga sinabi nila, bakit niya pinakawalan si Cedric? Parang contradiction. Jeric, na parang nababasa niya ang iniisip nila, nagpatuloy, alam ko talaga kung ano ang pinagkakaabalahan ni Cedric. Gumamit lang ako ng isang taktika ng pakikipaglaban sa apoy sa pamamagitan ng apoy upang hayaan silang maghukay ng kanilang sariling mga libingan. Si Leland at Darius ay nagsuot ng mga ekspresyon na puno ng kalituhan. Hindi nila maisip ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Jeric tungkol sa paglaban ng apoy sa apoy, at paghuhukay ng kanilang sariling mga libingan. Sa sandaling ito, inabot ni Jeric ang kanyang damit at inilabas ang isang jade casket. Ang hugis parihaba na jade casket na ito, na may sukat na mahigit 4 na pulgada ang haba at hindi hihigit sa 2 pulgada ang lapad, ay isang Kat-Anji tanging nahanap. Bagamat walang palamuti sa ibabaw nito, nagliliwanag ito ng pambihirang aura, na nagpapahiwatig na ito ay isang mahalagang hiyas. Ang mga titig ni Leland at Darius ay agad na nakatuon sa pambihirang jade casket, ang kanilang isipan ay tumatakbo sa pag-usisa, ano ang posibleng maitago sa loob ng jade casket na iyon.